2007, nagpulong sa Cebu ang mga leader ng iba't ibang bansa sa Asia para sa East Asia Summit. Dito nagkapirmahan ang Pilipinas at China ng 32 kasunduan. Kasama sa mahabang listahan nito ang ilang proyektong nais daw idaos ng ating pamahalaan. Agrikultura at irigasyon, modernong riles, airport, pier, kalsada at mga tulay, telecommunication, mga pabahay, at kaliwat ka ng mga economic zones. Ilan lang ito sa listahan ng mga sektor na popondohan ng pautang sa pamamagitan ng tinatawag na Official Development Assistance or ODA. Napakarami daw kasing pera ng China ngayon at tila wala namang dahilan kung bakit hindi nila susuportahan ang nabubuong pagkakaibigan ng ating dalawang bayan. Pero ano nga ba ang kapalit ng maluwag na pagpapahiram ng pera sa atin ng China? Itong mga loans gaya ng ODA, gaya ng galing sa China, hindi yan mga libreng loans. Hindi yan ibinigay sa atin dahil mabait lang yung China o mabait lang yung donor. Laging may kaakibat na agenda yan. Dating senior researcher si Arnold Padilla sa Ibon Foundation. Ilan buwan din niyang pinag-aralan ng namuong pagkakaibigan na ito ng Pilipinas at China. Sarado at bihira ang pakikipag-ugnayan ng komunistang China sa mga kapitbahay nitong bansa noon. Pero nang buksan niya ang pakikipagrelasyon sa iba, ang China ay isa na sa importanteng kaibigan ng Pilipinas ngayon. Sa 2 dekada ni Marcos sa Malacanang, sa panguluhan ni Cory, Ramos at Erap, mabibilang sa daliri ang utang na naibigay ng China sa atin. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang maupo si Gloria. Since ma-establish natin yung diplomatic relations natin with China in 1975, mula 1975 hanggang 2000, wala tayong infrastructure project agreement, no? O loan agreement para sa infrastructure development with China. Na nagsimula lang yan sa panahon ni Gloria Arroyo, no? In 2001. Mula 1975 hanggang 1989, nagkaroon lang ng 9 na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China. Umakyat ito sa 13 mula 1990 hanggang 2000. Pero sa mga taong 2001 hanggang 2007, sa administrasyon ni Pangulong Arroyo, sumipa sa 67 kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa. Mas marami pa ito sa pinagsamang dami ng kasunduan sa nakalipas na 25 taon. At sa 67 na kasunduang ito, 57 ang nalagdaan matapos buksan ng usapin ng langis sa Spratly Islands. Sa 15th Annual ODA Portfolio Review ng National Economic and Development Authority, noong taong 2006, 3 proyekto ang pinondohan ng China na umabot sa $459.99 million o mahigit 18 billion pesos. Noong nakaraang taon, 3 naman na ang inaprubahan, ang Phase 1 ng North Rail Project, South Railway Project Phase 1 at Phase 2 ng Non-Intrusive Container Inspection System Project. 3 proyekto na nakakahalaga ng $1.1 bilyong o mahigit 40 bilyong piso. Under negotiation pa ang 4 na proyekto na lagpas din sa $1 bilyong. Idagdag pa dito ang mahigit $1 million na concessional loan na wala namang proyektong paglalaanan. Standby loan, ika nga, kung may maisip ang dalawang partido, magagamit ang loan. Pero ang interest daw ng China ay para lang kunin natin ito. Ang utang nga naman ay may tubo. As far as China is concerned, hindi naman importante sa kanila kung nagagamit yan sa kurakot o hindi. Hindi naman importante sa kanila kung nagagamit yan ng tama o napapakinabangan ng mamamayan. Kasi sa kanila, makitid na negosyo lang yan. Ganito rin ang pananaw ng ekonomista at dating NEDA director na si Shalito Habito. Hindi kaya nangangamba yung gobyerno ng China sa mga ganito? Yung mga posibilidad na may kumukupit dun sa mga proyekto na pinapondohan nila? Yun na nga ang nakakapagtaka sapagkat siguro sa pananaw ng marami, para bang hindi sila nakikialam sa bagay na yan. Nasisiguro ko naman ang pamahalaan ng China, ayaw naman nila makilala na nangungunsinte ng kalokohan, ng sari-saring anomalyang ganyan. Ngunit so far, ganun nga ang nangyayari. Siguro hindi sila naging mahigpit sa bagay na yan, o kaya talaga nag-hands off sila sa mga bagay na yan. At sabihin nila, hindi namin problema yan. Ito nga ay problema lang natin. Kukubra lamang sila at tayo ang magbabayad. At dahil tayo ang magbabayad, tayo daw dapat ang umalam kung sino ang kurakot sa sarili nating mga opisyal sa gobyerno. Siguro mas maluwag ang kanilang mga patakaran.
Unang-una, hindi sila nagre-require nung international competitive bidding. Ang kanilang patakaran ay pinipili ng gobyerno ng China kung sino yung magiging supplier sa mga proyekto. At dahil na nga dyan, nagkakaroon ng mga hinala na baka may mga, siyempre, basta walang kompetisyon, nandiyan na yung mga tukso ng suhulan at kickback at sari-saring anomalya. Awarding the project to China National Machinery Limited. October 2005 nang madawit sa kontrobersya ang isa sa mga kontratang pinondohan ng China sa bansa. Sa isang privilege speech ni Senator Juan Ponce Enrile, pinweltahan niya ang North Rail project na sinasabing umano'y overpriced. Ang tinuturong na kinabang dito, si House Speaker Jose De Venecia. Inimbestigahan ni dating Senador Franklin Drilon ang mga aligasyon. North Rail was a contract signed in 2004. North Rail costs at the exchange rate at that time nearly ₱1 billion per kilometer. It runs from Malolos to Kalumpit, 32 kilometers. Ang cost ay $503 million or approximately at exchange rate of 56 to 1 at that time. Ang cost ay approximately $860 million per 850 million pesos per kilometer. Marami ang naintriga ng pondohan ng China ang paunang bahagi ng North Rail project noong 2004. Ang Phase 1, Section 1 ng proyekto, $400 million ang halaga nito. Sa pagpunta ng Chinese Premier dito noong January 2007, inaprubahan muli nito ang pagpondo ng ikalawang bahagi nito na nagkakahalaga ng $673 million. $50 million ang bawat kilometro ng riles. Ito ang pangalawang pinakamahal na loan na kasalukuyang meron ngayon sa bansa at isa sa pinakamahal na riles sa mundo. Overpriced at illegal pa daw ang kontrata ayon pa rin kay Drilon. Ito walang public bidding. Inaward sa CNMEG company in China. Walang public bidding. Labag sa batas dahil ang Procurement Act natin ay sinasabi lahat na proyekto ay dapat may public bidding maliban lamang sa mga tinatawag nating Swiss challenge or price challenge. Ang ginawa dito, ang sinabi nila, this is an executive agreement. Wala sa batas ito. Wala sa Procurement Act. Dinagdag sa implementing rules and regulations na ang mga executive agreements ay hindi kailangan ang public bidding. Nang muli naming balikan ang South Rail Transit, nabubulok na ang mga riles sa Calamba, Los Baños at San Pablo, Laguna. Maging ang opisina ng mga taga-PNR, abandonado at sira na. Nang sirain ito ng bagyong Milenyo, kasabay na din tumama ang epekto ng kasunduan natin sa China. Hininto ang operasyon nito habang inaantay ma-release ang pondo. Simula noon, hindi na napakinabangan ito. Sa North Rail, inumpisahan na ang konstruksyon ng mga riles. Pero sa kabila ng bumubuhos na pondo para dito, tila malayo pang mabiyahe ng tren ni Juan ang kaunlaran at kaginhawaan sa ticket na ating inutang. Pero nakakasiguro ba tayo na may kumita dito? May overprice. Hindi natin alam kung sinong kumita. Pero meron. Hindi natin alam. Basta may overprice. Now, kung may overprice, baka hindi natin alam kung sinong kumita. Because walang whistleblower. Walang whistleblower. Back off! His instruction to me was very clear. Sabi niya, Jun, you moderate your greed.